So, ito na guys ang aking adobong mani. So, i-repack ko pa ito. Then, bumili ako ng iodized salt. So, ito guys ang gamit ko na asin, yung pinong-pino talaga para kakapit talaga dito sa ating adobong mani. So, malamig na ito. Ayan, iniwan ko muna ito guys kasi meron kaming nilakad kanina. So, ngayon ko lang ito mai-repack. So, mamaya i-share ko sa inyo kung magkano ang kita ko sa 1 kilo ng mani. So, meron akong binili na spoon. Kasi nawala yung aking 1 tablespoon na ginagamit. Kulay green. Siguro nandito lang sa loob ng bahay. Na-misplace lang. Hindi ko makita. So, kanina naman, bumili kami ng ano doon sa Unitap. Ito guys, tongtong. At ito panggamit sa pang ano ng sinaing natin. Ayan, kanin. At ito guys, wala akong electric. So, bumili na lang ako nito. So, okay lang naman ito guys kasi ano naman siya. Okay lang naman siya gamitin. At wala na akong brush para sa aming CR. So, nabali yung kanyang handle. At ito guys, flower vase. Ayan. So, bumili rin tayo ng walis para sa CR para hindi madaling ano guys, masira kapag nabasa. So, plastic ang aking ginamit. Ayan. Then, bumili rin ako ng dustpan. So, ayan, marami na akong yaw-yaw. So, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga pinamili namin kanina. So, 1 1/4 by 10 na plastic ang gagamitin ko dito sa aking tag 5 pesos. So, ito ang aking gamit na pantakal. Ayan. So, scoop ito guys sa isang gatas na medyo ano guys, mahal na gatas. So, yun ay Intrasol. Intrasol ata yun. So, medyo matagal na guys. At iniipon ko yung mga scoop niya. So, ang ano guys, ang sukat nito is 2 tablespoon. So, 2 ganito. Yan. So, bago ito guys. So, maghanap ako ng plastic kasi ayoko nito. Parang matigas siya. So, gusto ko yung plastic. So, ayan guys. Mag-start na akong mag-repack para ma-share ko na sa inyo kung magkano ang kita ko dito sa 1 kilo ng mani. So, ang kuna nito is 91 pesos. So, balik ako mamaya guys. So, keep on watching. Hello guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, ayan, so ngayon guys, andito ako sa loob ng aming bahay. Ayun, so ang tao doon sa tindahan is ang aking partner. So dito ako guys update kasi sa labas maingay. May naglalaro ng billiard and may mga bumibili. So ayun guys, may bumili. So ngayon, isi-share ko sa inyo guys kung magkano ang aking kita sa aking adobong mani na 1 kilo. So, isi-share ko rin sa inyo ang aking ginagawa na mga repack. Ayan, kung ano-ano ang aking mga nirepack ngayong araw. So, madami akong nirepack ngayon. So, binilisan ko guys itong aking mga repack kasi meron kaming lakad mamaya. Ayan, at meron kaming bibilhin na mga gagamitin para sa aming garbage. So, baka ano guys, wala na kaming mga pintura. Kasi iba-iba yung mga kulay na gagamitin sa ating mga lagayan ng mga basura. So bukas guys ang inspection dito sa amin para sa aming permit sa aming tindahan. So ngayon, dali-dali kong nirepack itong aking mga binili sa bayan para matapos na ito guys at may display ko na sa tindahan. Kahit ito lang guys ang gagawin ko ngayon, mag-repack din. Kanina nag-check ako ng mga resibo. So, i-share ko rin sa inyo guys sa susunod kong video. So, ito guys ang aking adobong mani. Ayan, na-repack ko na. So, ang nag-repack dito is ang aking anak. Siya ang aking inutos. Dahil meron, namili kami kahapon. Kaya siya na muna guys ang aking pinaripak dito. So, ito ang aking tag 5 pesos. So, medyo maliit lang siya kasi ang gamit kong plastic ngayon is 1 1/4. So, medyo mas mahaba ito guys kapag 1 1/8 ang gagamitin. So, ngayon is 1 1/4. Hindi lang siya masyadong ano guys, medyo level lahat kasi ang aking anak ang nagrepack. So, hindi niya ano guys, kuhang-kuha yung aking pagre-repack para maging pantay talaga ang pagre-repack. So, siguro may times na hindi masyadong puno yung mga aking pantakal kapag siya ang nagrepack. Kaya ganito ang ano guys, parang may mga maliliit lang ang laman. So binilang ko kung magkano ang kanyang
na repack. So nakaripak siya ng 70 pieces. Ayan, so ang ating puhunan ay 93 pesos. Then nakagawa tayo ng 70 pieces na tag 5 pesos. So ikakalkyo natin guys kung magkano ang aking tubo sa 1 kilo ng mani. Dahil para sa akin, malaking tulong ito guys sa aking pagtitinda. Ayan, kasi lumaki yung meron tayong makukuha dito guys na kita talaga dahil napakalaki ng ating kikitain. So ang gamit ko dito is Sulain ang gamit ko, pero hindi ko na siya isasama kasi ano lang naman, ilang minutes lang naman ang pagluluto natin ng mani. So kayang-kaya guys, matagal naman namin maubos ang aming Sulain sa isang Sulain. So 2 buwan namin magagamit. Then hindi naman araw-araw tayo nagluluto ng mani kapag naubos lang yung ating tendang adobong mani. So hindi ko na siya isasama. Then ang plastic naman dito guys, na nakagamit tayo ng plastic, so nasa 8 pesos lang naman. So pagpalagay na lang natin, nasa 6 pesos ang ating puhunan. So ganun ako guys magpresyo ng aking adobong mani. Ayun. So ikakalkyo na natin guys kung magkano ang aking tubo sa 1 kilo dito sa aking nilutong adobong mani. So ayan guys. Mag-start na tayo magkalkyo. Ayan, kung magkano ang ating tubo sa 1 kilo ng ating adobong mani. So nakagawa tayo guys ng 70 pieces. Ito times natin sa 5 kasi 5 pesos ang aking bentahan. So ito guys ang ating kikitain. Ayan, 350 pesos. Ayan, naabot guys ng 350 pesos. So i-less natin sa ating puhunan na 93 pesos. So ayan guys, ito ang aking tubo sa 1 kilo ng mani. Nasa 257 pesos. So pagpalagay natin guys na nasa 250, i-less natin sa ating plastic na nagamit. So ayan, so napakalaki talaga guys ng aking kikitain sa adobong mani. At mabenta ito guys dito sa aking tindahan. Marami ang maghahanap, lalo na yung mga kalalakihan. Ayan, kapag sila ay nag-iinuman, gagawin nila itong pulutan. Meron ding iba guys na kahit hindi sila nag-iinuman, gawin nilang itong snack. Ayan, kasi gusto nilang kumain talaga ng kumain itong adobong mani. Kaya lagi silang bibili sila ng taga-4. Ayun. So ayan guys, nag-share lang ako sa inyo dito sa aking mga ginagawa ngayon at kung magkano ang aking tubo sa aking 1 kilo na adobong mani. So ayan guys, ipapakita ko na sa inyo ang aking mga ginagawa ngayon. Ayan, itong aking mga nirepack, so i-share ko sa inyo. So ayan guys, keep on watching. So ayan guys, ito ang naripack ko ngayong araw. Ayun, so ngayon is Huwebes, January 15 na ngayon. So nagrepack ako ngayon ng munggo. Ayan, mabenta ngayon ang munggo. So 14 pesos guys ang bentahan ko nito, pero ngayon gagawin ko na siyang 15 pesos. So may nakita ako guys doon sa malapit lang dito sa amin. So ganito kadami ang kanilang bentang munggo. So nasa guys, nagkakahalaga ng 23 pesos. So dito sa akin is 15 pesos lang kasi ang puhunan nito is 93 per kilo. So magiging, ayan, nakagawa ako ng 10, so magiging 140 ito guys. So meron akong kikitain dito na nasa 47 47 pala guys ang kikitain ko dito. So ayan, tama naman yung aking kikitain na 47 pesos. Wag naman yung masyadong malaki yung tubo. So para sa akin malaki na itong 47 pesos na tubo ko dito sa 1 kilo na munggo. So hindi naman ito mauubos agad, pero at least kapag may maghanap, meron akong maibigay sa aking mga customer. Ayan, kaya yan, 15 pesos ang aking bintahan. So dito naman tayo, ayan, hindi ko pa ito na tali. So binilisan ko guys ang aking pagre-repack ngayon kasi pupunta pa kami mamaya sa bayan. Kukuha ako ng aking result sa x-ray para sa aking permit. So 1 to 2 o'clock makukuha guys yung aking x-ray. Ayan, so ipapasa namin pagkatapos doon sa aming municipal hall. Ayan, dito sa amin. So ito guys, nakaripak ako ng 19 packs. Ayan, na dalawa yung laman dito sa aking naripak na tuyo. So hindi siya umabot ng 20 packs. So ang kikitain ko lang dito is 190 pesos. Din ang ating puhunan is 103. So dapat guys 100 pesos ang aking tutubuin. So ang ginawa ko ngayon, ang presyuhan ko is 11 pesos
Ayan, para makuha ko guys yung 100 pesos na aking tubo dito sa aking nabiling tuyo. Ayan, ganun ako magpresyo guys dito sa aking mga niripak. Kapag tuyo at sa kabagoong 100 pesos ang aking itutubo sa 1 kilo. Pero ito is hindi umabot ng 1 kilo. Kahit hindi siya umabot, ano pa rin guys, 100 pesos pa din ang kailangan kong tubuin dito. Kasi hindi naman ito mabenta agad. Ayan. So, mga aabutin pa ito ng 1 linggo mahigit. So, dito naman tayo. So, nagripak ako ng laurel. So, nabusan ako ng laurel noong New Year. So, ngayon lang ako nakabili kasi ngayon lang merong stock. So, ito ay nagkakahalaga ng 37.50 ang aking puhunan. So, nakaripak ako guys ng pag ito ay ibebenta ko, magkakalaga ito ng 60 pesos. So, meron akong tubo dito na 30 pesos. Ayun. So, hindi ko na isasama ang mga plastic kasi mura lang naman ang plastic. Then, marami pa namang mga natira. So, ganito kadami guys ang aking 5 pesos. Yan. Hindi pwede na 3 kasi 30 pesos na ang ating tutubuin. At hindi naman ito mabenta guys araw-araw. Ayan, kapag may maghanap lang. So, 30 pesos ang tubo ko dito. Ayan, yan, manipis lang itong aking plastic kasi ito lang meron ako. Kaya, okay lang. Itatali ko lang siya. Ayan, so mamaya guys, itatali ko ito. Then, nagripak din ako ngayon ng chlorine. Ayan, malakas kasi ang chlorine dito sa amin. May mga bumibili ng tag 10 pieces, 5 pieces. So, ayan. So, napaka mabenta guys ng chlorine. Kaya, lagi akong nakapag-repack ng chlorine dito sa aming tindahan. So, 1 kilo lang yung binili namin. 100 pesos ang aking puhunan. So, hindi ko pa nabilang guys kung magkano ang aking tutubuin dito. Hindi ko na lang bibilangin dahil marami ito guys at hindi ko pa na staple. So, ito guys yung aking tag 2 pesos. So, medyo madami-dami ito guys kapag nakabili ako sa Shoppers Mart kasi doon is 50 plus lang yung kanilang per kilo. So, dito kasi sa labas, sa mga gilid-gilid lang, 100 pesos per kilo. So, noong nakaraang bili namin, so noong una pa, ang bili ko is 120 per kilo kasi sa labas kasi yun, tagwa 1/4 lang yung kanilang stock. Then, mahal na guys kapag 1/4 ang nakaripak na tagwa 1/4 ang aking binibili. So, ngayon, merong per kilo doon sa aming binibilhan ng mga tuyo. So, 100 pesos sa kanila. So, medyo mahal pa din guys. So, ganito kadami ang aking 2 pesos. So, 2x3 ang plastic na ginamit ko dito. Ayan, ganito kadami ang aking 2 pesos. So, pag bumalik na yung stocks doon sa Shoppers Mart, dadagdagan ko pa siya. Ayan, para medyo madami-dami naman. At ito guys, bumili ako ng 2 pack ng paminta na powder. So, nakalimutan ko ang presyo nito. Ayan, sana ba yung plastic? So, nawala yung plastic. Ayan. So, yung resibo na lang. Hindi ko mahanap ang resibo. So, ito guys, ang i-repack ko. Sunod kong i-repack itong paminta na durog. Ayan. So, napaka mabenta nito guys noong New Year. Ayan. Then, madami pa ang aking buo na paminta. Ayun. So, malapit na maubos talaga yung mga durog na paminta doon sa aking tindahan. So, ito ang aking isusunod na i-repack. So, ayan, hindi ko naipakita sa inyo kung paano ako mag-repack. Hindi ako nagbi-video ng, ayan, pag-repack ko kanina dito sa ating mga chlorine kasi marami kasing mga bumibili. Kaya, ayan, nandito na nga ako dito sa loob ng aming bahay. Nandito ako sa aming sala. Ayan, para walang makaistorbo. Ayan. So, 2 pesos din guys ang bentahan ko dito sa aking paminta na durog. Then ito guys ang aking pantakal, 1 and 1/2 teaspoon. Ayan, ayan ang size. Then ganito kadami pag ako ay nagrepack. So ganyan lang. Yan, 2 pesos. Medyo madami-dami naman guys ang aking 2 pesos. So pakita ko sa inyo. So ayan guys, ganito ang aking, ayan, ganito kadami ang aking tag 2 pesos na paminta. Ayan, 2 pesos. So, napakalaki ng aking tutubuin dito guys sa paminta na durog. At isi-share ko rin sa inyo itong mga napamili ko sa Shoppers Mart. Ayan, nakabili ako ng mga sibuyas. Ayan, dinamihan ko ng sibuyas kasi laging, guys, sira yung mga stock nila. Parang
basa at ano na, hindi na talaga pwede na ibenta. So ngayon, medyo ano ito guys, tuyong-tuyo. Ayan, hindi siya basa, hindi siya mabaho. Kaya dinamihan ko na. So ngayon, 150 per kilo. Ayan, so nagkakalaga ito ng 234 pesos 35. Ayan, 235. So, ibebenta ko ito guys, nasa 5 to 10 pesos. Ayan, then kamatis, nagdagdag ako ng kamatis para hindi ako maubusan. So ito ay tag 120 ang kilo, medyo mahal ngayon ang kamatis. So ito ay nagkakalaga ng 61. Ayan, nira-round up na natin guys. At bumili ako ng gulay na squash. Ayan, 14.21 ang ating nabayaran dito. So igigisa ko lang ito guys pang ulam. So, ito naman guys ang isusunod kong i-repack. So, wala na talaga kaming all-purpose na ubusan. So, hindi ako nakapa-repack ng ilang araw kasi nawala yung aking 1 tablespoon. So, nakabili na ako guys. So, ngayon, magre-repack na ako. Then, kaunti na rin yung ating cornstarch at wala na rin kaming third class. So, naubos na. So, itong 3 kilo ng asukal, so, i-repack ko ito guys ng tagwa 1/4 at 5 pesos. So, mabenta ang 5 pesos ngayon dito sa amin. So, dadagdagan ko ito guys. Kukuha ko doon sa tindahan. So, may mga tag-1 kilo pa ako doon. At, dadamihan ko ang aking pagre-repack para mapuno yung aking lagayan. Ayan, lagayan ng tag 5 pesos na asukal. So, mga 2 kilo lang na tagwa 1/4. Then, nasa 2 kilo din na 5 pesos ang aking i-repack. So, ayan lang guys. Ito lang yung share ko sa inyo for today's video. So, sana ay nagustuhan ninyo. So, ayan lang. Thanks for watching. God bless.